inyo ba, gaano ka-related, Ronald and Attorney Virgie, yung may imminent na decisions, hopefully yung ICC, tapos ito namang si Duterte, nagsisisid, nagwawala na, tapos nagkakaroon ng tunggalian yung dalawang kampo? Una, pumasok na rito yung isang delegation ng ICC last December. No? Umalis sila before Christmas. So may tacit approval na yung gobyerno na sila ay pumasok. Kahit iba yung public posturing ng presidente. No? Kaya expected sila middle of the year na mag-implement ng isang international warrant. No? Ang problema lang sa ICC, usually ang kinakasuhan nila mga principals lang, no? Para malakas yung kaso. Usually they don't include a lot of people, no? Sa ICC, no? So, halimbawa, sa Serbia, si Milosevic plus 1 or 2 more, no? So, yun yung problema. Baka hindi ganun karami yung kasuhan sa ICC. Dahil gusto nila principals para mas very strong yung kaso, no? At mabilis. Dahil kung marami, mahabang proseso yan eh. No? Oo. Ano lang, 'di ba? 'Di ba, Ronald? Dito sa atin sa Pilipinas kasi si Duterte being the president, tapos at the same time, ang kaklaro ng mga declaration niya, 'di ba? Ang kaklaro ng kanyang mga statements eh. Kaya talagang madali siyang i-identify as the principal. Sa ibang kasi sa ibang bansa kasi ang mga presidente, of course, ang mga orders, sabihin sa kanya yan, ano, pero someone else is speaking for and on behalf of the president, di ba? Marami, yung umiiwas at talagang someone else yung nagsasalita. Kaya pag ganon, pwede mo yung kasuhan, yung direktang nagsalita, di ba? Kailangan lang pati yung presidente kailangan lang din mapakita yung na order yon, di ba? Parang mapakita yung conspiracy noon doon sa ganung bagay. Pero dito kay Duterte kasi siya mismo ang nagsasalita, di ba? Ng mga murderous statements. Kaya din talagang malinaw na siya yung direct perpetrator. Yes. Kaya tama yung sabi ni attorney, no? Sa ICC kasi public pronouncements are evidence, no? Kahit walang smoking gun, ang smoking gun yung public statement themselves, no? So talagang ang dami pa namang madaldal masyado si Digong, no? Ang dami niyang gustong ipapatay in public. So yan ay kasama sa kaso laban sa kanya, no? Kaya yun yung isang pagkakaiba ng ICC sa mga usual normal courts na kinakailangan mo talaga ng smoking gun. Kaya yung listahan na pinakita mo, Ago, pinakita mo listahan, yung kalahati nun ay hindi naman yung kumalabit ng gatilyo. Pero kalahati niyan ay yung nagbigay ng public support sa Tokhang. Nagbigay ng public support dun sa EJK, no? Katulad halimbawa ni Alan Peter, ni Gordon, no, etc. Attorney, then Ronald, imimit ko yung mga widows eh. Yung mga widows, yung mga pamilya ng EJK sa linggo. So, ang tanong ko rito, paano mo ipapaliwanag sa kanila? Kasi katulad ng mga cases sa Antipolo, identified nila yung police. Yung police gumagalaw, identified nila. Alam nila ito yung pumaslang. Meron din kaso nung si Grace. Yung mga police pinatay yung tatay nila sa harap sa loob mismo ng bahay. So paano mo ipapaliwanag yung ganung developments regarding sa ICC? Well, yan yung challenge ngayon sa ating judiciary, sa ating judicial system. Paano hindi naman lahat isasampa mo sa ICC eh? Yung ICC could be a gateway. Kung yung principal ay pwedeng kasuhan or pwedeng mahatulan or pwedeng makulong, dapat yung mga conspirators, yung mga implementors ng Tokhang, ng EJK, ay kasuhan naman dito sa ating korte. Kung hindi, masisira yung image ni Bongbong, masisira yung image ng Philippine government sa international community, no? Na nakasuhan yung principal, no? Pwedeng nahatulan, pero yung mga implementors ay malayang patuloy pa rin na pumapatay.
So yun yung magiging challenge sa amin nila attorney na gumawa ng movement, gumawa ng campaign para yung mga hindi na isama o hindi na hatulan sa ICC ay mahatulan sa ating mga korte in spite of the imperfections of our justice system. No? Yun naman yung gagawin. Assignment naman namin yun. Oh. Any comment, attorney? Yeah, tama 'yun. Kasi may mga bagay din talaga na pwedeng ang pagsasampa ng mga kaso ay talagang sa loob ng ating bansa. But I can understand why nung panahon na ito talagang lahat 'yan ay sa ICJ. Kasi hindi mo talaga nung panahon ni Duterte halos hirap ka talaga. I mean, take the case of Laila de Lima, 'di ba? Yung hirap talaga. Pagsasampa pa lang hindi mo na masampahan. Pero kaya lahat sige, parang doon ipinakita na halos wala ng rule of law. Kaya kasi makakapagsampa ka lang kasi ng kaso sa ICC o sa labas ng bansa kapag hindi na gumagana ang judicial or legal system sa loob ng bansa. At then at that time, napakahirap. No, halos hindi na talaga gumagana. Pero pag gumagana na, talagang, kumbaga, ibabalik ka doon Kasi the international body or the UN ay may respeto sa independence at sa judicial and legal system ng bawat bansa. Kaya parang papasok lang siya kapag hindi gumagana. Kaya yung maganda yung sabi ni Ronald na kapag hindi, 'di ba? Nahatulan doon. Hindi dapat mawala ng pag-asa kasi pwedeng sampahan ng kaso. Kasi nga sa dami sa dami 'yon. Talagang yan question of fact. Talagang hahanapan talaga nila ng mga direct na mga declaration and pronouncement. Pero kung hindi man doon sa ICJ, pwede sa loob ng ating bansa. Kaya hindi dapat mawala ng pag-asa. Kung sa dami